Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping La Chara Chara, La Chara Chara, La Chara Chara Chara, ang art. Diba, sabi nga sa kanta ng SB19 na mapa, kaya wag mag-alala, ipikit ang iyong mata. O diba, ang sarap sa tenga, ang sarap isipin, ang sarap sabihin sa magulang natin na, Mama, Papa, ako na ang bahala. Kaso yung sweldo ang baba. Mama, Papa, wait lang pala. Ay nako, pero for now, alam ko naman, yes, friend, ikaw bilang nagtatrabaho ka na, meron ka ng kinikitang sarili mong pera, alam ko na kahit papaano, no? Kumbaga, kagaya nga ng sinabi kanina dun sa letter na binasa natin sa ating B-Boy Bibo Confessions, kung saan ay sinabi niya dun na yung batang dating inuutusan lang mangutang ng noodles at sardinas, ngayon ay meron ng pangsariling pambili ng groceries. Small win. Para sa ibang tao, maliit na bagay, yun lang pala eh. Pero para sa tao, kagaya ni Carlo, na nangangarap dahil sa hirap, malaking bagay na yun. It's a big win for them, for their family. Kasi isipin mo, yun na nga eh. Noodles lang. Napagkamura-mura kung iisipin para sa karamihan. Pero sa kanila, sa hirap ng buhay, kinakailangan pa nilang utangin yun. Sa tingin ng iba, maliit na halaga yung pambili ng noodles, pero para sa kanila, wala silang pambili kaya kailangan nilang umutang. And by this moment, na meron na siyang pangsariling pambili ng groceries, ang laki na ng difference nun. Kahit papano, masasabi niyang merong pinagbago yung buhay nila dahil nangarap siya at dahil natupad niya yung pangarap niya at ngayon marino na siya at sumisweldo na siya ng sapat para makapagbigay sa kanyang pamilya. Diba? Yung batang dati nakikita't na witness niya yung mama niya na nililinis yung bahay ng iba dahil kasambahay siya. Ngayon sariling bahay na nila yung nililinis ng mama niya. At mas maganda pa, mas malaking bahay pa. Yung papa niya na dating nakikita niya lang na nagpupukpok sa bubong ng kapitbahay dahil karpintero ngayon. Sariling bahay na nila yung inaayos ng papa niya. Again, para sa iba kababawan, but for them na dumaan sa hirap, pero may malaking pangarap, it's a big step. Success na yun para sa kanila. At hindi tumitigil yun doon. Kaya, para sa ating usapan ngayong gabi, anak sa anak, ako alam ko, mataas rin yung pangarap mo sa buhay, hindi lang para sa sarili mo, diba? Kundi para sa mga taong gumabay, mga taong nagsakripisyo, kumalinga at nagpalaki sa'yo, walang iba kundi yung mga magulang mo or kung sino man yung mga taong kinikilala mo bilang magulang mo. At panigurado, 90% ng anak sa mundo walang ibang hinangad, kundi ang masuklian ng lahat ng hirap ng kanilang magulang. Well, hindi naman po ito mandatory, no? Masakit na katotohanan yun, pero sa ibang magulang na rin naman ang galing na ang anak hindi responsibilidad ang magulang. Pero at some point, ikaw ba, bilang anak, matitiis mo ba yung magulang mo kung naging mabuti naman sila sa'yo? Lalo na't alam mong kailangan kanila. Lalo't alam mo na umaasa sila sa'yo. Alam mo na ginapang kanila para maging successful ka. Kahit na ang maging kapalit noon ay ang pagkaudlot ng mga sariling pangarap nila. Hindi ba't alam mo rin naman sa sarili mo na kahit papaano, gusto mong mapasaya mo rin sila, masuklian mo rin sila. Yung mga magulang naman natin, well, hindi lahat, no? Oo. Sad reality, pero most of the parents, ang magulang ang mindset niyan. Ang hangad lang naman yan ay ang maganda nating kinabukasan.
Para sa atin din yun. Kaya nga sinasabi nila sa atin ng paulit-ulit, mag-aral ka ng mabuti, hindi para sa akin yan, para sa iyo rin yan. Para pag nawala ako sa mundong to, meron akong ipapamana sa iyo, kundi yung edukasyon at yung talinong hindi mananakaw sa iyo ng kahit sino. See? Para sa iyo din yun. Alam niyo po, bilang mga anak, pangarap naman po talaga namin na makaganti sa inyo, hindi lang doble, hindi lang katumbas ng kung ano yung ginawa nyo para sa amin, kundi triple or higit pa. Sa kung paano nyo kami pinalaki, kung paano nyo po kami trinato, gustong gusto po namin bumawi. Patawad lang po kasi kung minsan, sadyang mahirap lang talaga ang buhay. Siyempre kahit papano, di ba, nakakahiya nang magsabi ng problema sa inyo, kahit papano, ayaw na naming maging pabigat sa inyo. Gusto na naming tumayo sa sarili naming paa at gusto namin hanggat maaari. Kung kaya lang naman, kung pwede lang naman, kung iaadya ng pagkakataon at ng panahon, sa amin na kayo umasa, bakit hindi? Pero sa ngayon, medyo ginagapang pa po namin. Kaya nga bilib kami sa inyo Kaya nga po bilib kami sa mga magulang na nagawang itaguyod yung buong pamilya, yung ilang anak para magkaroon ng maayos na buhay. And kami naman yung ngayon, nasa frontline, gumagapang, nagtatrabaho, kumakayod para sa pamilya. Alam na namin, danas na po namin yung hirap. Kaya minsan patawad po kung meron kami mga pagkukulang. Kaya sinisikap po namin na kayanin. Gaya na lamang kung paano nyo kinaya noong mga panahong pinapalaki nyo kami. Pero magtiwala po kayo. Kung meron kaming 5 milyon, ura-urada, ngayon din. Sa inyo na yung kalahati nun. Ay, umasa, akala niya sa kanya yung 5. Siyempre happy. Diba? Hindi, meaning, ganun kami ka-willing to share what we have. At kung may mas malaki pa sa 5 milyon, why not? Hati tayo doon. We're willing to give more than half. Sige, go. 4 million sa inyo, 1 million sa amin, go. Para lang maranasan nyo yung maganda at maalwan na buhay, go. Pero syempre, alam naman nating lahat na wala pang ganun. Hindi pa kaya yung ganong kalaking pera. Kaya, sa ibang paraan po muna kami bumabawi. At hindi naman sa wala talaga at all, but, diba? Kahit pasundot-sundot, kahit paudlot-udlot na bigay, or kahit magkano na kinakaya ng budget, it's a sign na willing po kaming umagapay. Na nandito pa rin po kami at hindi namin kayo pababayaan, kagaya na lang kung paano nyo kami hindi pinabayaan noong mga panahong kailangan namin kayo. So again, going back sa mga katulad kong anak, aminin ninyo na habang tumatanda tayo, mas na-appreciate natin yung mga magulang natin, 'di ba? Ngayon, kung saan mas nararanasan na natin yung hirap sa pagkita ng pera, hirap sa bawat araw-araw na trabaho, yung nararanasan na natin yung mga mabibigat na problema. Dati sabi nga nila, 'di ba, ang mga magulang pag may problema tayo, sa kanila natin sinasabi yung problema. Sa kanila tayo tumatakbo, sa kanila tayo umiiyak, sa kanila tayo nagsusumbong. Ngayon, baliktad na. At 'yun ang realidad ng buhay. Sila na ang nagsasabi sa atin ng problema nila at yung mga problema natin ay itinatago na natin sa kanila. Kasi ganun lang ang buhay. It's gonna be a full cycle. Iikot at iikot yan. At by that moment na ikaw naman yung kailangan ng mga magulang mo, sana nandyan ka pa rin para sa kanila. Sana hindi ka makalimot sa kanila. Especially sa mga panahong kailangan ka nila. Kaya naman, hangad ko po na sana lahat ng anak sa mundo ay magtagumpay tungo sa inaasam-asam nilang magaan na buhay, hindi lang para sa sarili kundi para sa mga mahal nila sa buhay. Hangad ko po na isang araw, maiparanas nyo sa mga magulang ninyo or natin yung mga bagay na pangarap lang nila noon.
sana kasama pa rin natin sila sa pag-alagwa. Sarap isipin no na, 'di ba? Shopping mama mo, wala nang tingin-tingin sa sa presyo. O hindi naman kaya hindi mo na i-uninstall yung mga online shopping apps niya kasi nga shopping siya ng shopping, wala naman kayong pera. Diba? Ang sarap isipin na go i-download mo lahat ng online shopping app, i-add to cart mo, i-check out mo lahat. Sagot ko yan. Anong cravings mo ngayon kahit hindi ka buntis, go! Tutugunan ko yan. Diba? Ang sarap nun sa pakiramdam bilang anak. Lalo na't knowing that your parents are very responsible, hindi sila nagkulang sa'yo, ibinigay nila ang lahat ng pangangailangan at kagustuhan mo. Ang sarap-sarap bumawi, ang sarap-sarap gumante ng kabutihan sa mga magulang natin. And I believe na ang mga anak na hindi madamot sa magulang, sila yung mas binibless. Kaya kagaya ng letter sender natin kanina na si Carlo, hindi na raw nila tanaw or kita ang tala sa gabi sa kalangitan kapag nakahiga sila sa papag dahil butas ang bubong. Wow! Sana all. Ngayon, makikita mo pa rin yung tala kasi may rooftop na kayo. Oh, diba? Shala na naman yung may rooftop na baler. At kayo, yes friend, sana ay yumaman tayo, no? I-manifest natin yan na umasenso ang buhay natin. Oo. And please naman, pag mayaman na kayo, wag niyo naman kakalimutan si Biboy Bibo. Para skip na ako sa proseso. Ang hirap kasi ng buhay, di ba? Sabi nila, ang buhay ay isang proseso. Wala bang fixer dyan? Para makapag-shortcut naman. Ay nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po, ang BB niya sa radyo, ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. And by the way, ikaw yes friend, kung meron ka rin gustong sulatan, na gustong pagsabihan ng iyong nararamdaman, ngunit hindi mo direktang mapakiusapan, na sa akin mo na ipadaan yan sa aking BBC or B-Boy Bibo Confession. Sisend mo lang ang iyong sulat o liham sa aking Facebook Messenger at DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Well anyways mga yes friend, magkarinig at magkasama tayo muli bukas araw ng Sabado mula 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM, hatid po sa inyo ng 101.1 Yes FM Solid. Good night, baby.